So, ayan. Good afternoon. So, dito, discuss ko lang mabilisan yung mga meaning ng mga concept na itatanong sa atin. So, lahat kailangan manood na ito kasi sabi ni ma'am, tatanungin niya lahat ng topic sa ating lahat. So, ayan. Dito, ayan. So, dito sa overview, madali lang to. Ang sabi dito is kung enabled ba or hindi. Kasi nga diba itong network policy, ito yung parang mga rules at saka policy, diba? So, ito yung mga promoprotekta. Or like, di naman, ito yung mga rules para i-make sure o i-assure na maayos yung pag-connect ng isang device sa network. Okay. Dito naman sa isang property ng network policy sa itong overview, kung enabled ba or hindi. Ito yung basic na setting kung naka-on ba or naka-off yung mga network policy. Kasi di ba madaming network policy like yung mga rules. So dito, tinitignan lang dito kung naka-i-on ba siya or i-off, kung papaganahin ba siya or hindi. Kasi depende siya sa kung anong gusto mong rule yung i-apply mo dun sa server mo o kaya dun sa network mo. Ayan o. So, halimbawa, sa isang kumpanya, may policy na bawal mag-connect sa wifi ng opisina ng mga personal na devices. Kung naka-enable ang policy na ito, bawal talaga mag-connect ang personal phones, laptops. Pero kung naka-disable, kahit sino pwede mag-connect. Diba? So, with that, parang dito sa overview, para siyang isang, diba madaming rules? Kunyari, 1, 2, 3, 4, 5. Doon sa 5 na yon, kunyari, yung first rule, dapat yung device gantong klase lang ko-connect. Pero since gusto ng administrator yung nagsiset ng mga rules ha. So, tandaan nyo yun. So, kung gusto ng administrator na pa-connectin lahat, edi kahit skip na yung policy number 1, tas diretso na sa next sa policy. Yun lang halimbawa. Yun lang ibig sabihin ng network overview. Dito naman sa condition is kondisyon para mag-request ng policy. So, ayan. Dito nakalagay ang mga kondisyon na kailangan matupad bago tanggapin ng isang connection request. So, halimbawa, pwede mong ilagay na ang connection request ay dapat galing sa company-issued laptop lang at dapat galing sa Philippines IP address. Kapag personal laptop o galing sa ibang bansa, hindi pa pwede ng policy. Huwag niyo masyadong yung halimbawa dyan. Dito sa condition, ito lang yung mga condition na kailangan i-meet para makakonect. So, network policy yan. So, kunyari, gusto nung administrator na, or kaya naka-on yung policy na dapat ganitong klaseng device lang yung pwedeng kumonect, ay lang pwedeng kumonect. O kaya naman dapat andito sa location na lang to yung pwedeng kumonect. Kunyari, pag malayo, di na pwedeng kumonect. Eh, di na sila kukonect. Ano pa ba? Like, condition lang talaga. Just mere condition na kailangan ma-meet para makakonect ka doon. Like, type of net, type of phone na gamit mo, ganyan. Dapat yung o kaya, dapat ba mga cellphone lang or mga laptop na pwede kumonect, ganon, yan. So, para next naman dito is sa constraints. Dagdag lang siya na requirements. Kumbaga, dagdag na condition o kailangan mo para makakonect ka dun sa network. Okay? So, ito naman ang karagdagang mga requirements. Pag sinabing requirements, kailangan na dapat sumunod ang connection request. Pag sinabi natin connection request, yung parang nanghingi ka ng access dun sa network. Kasi nga, nagre-request ka ng connection. So, mas specific siya kaysa condition, no? Sa condition kasi, diba, sa phone, sa location, sa gito, ganyan. Pero dito naman, halimbawa, bukod sa kailangan ng company-issued laptop at nasa Philippines, dapat din naka-install ang latest antivirus software na naka-enable ang firewall. Medyo wag nyo yung example dyan. Dito sa constraints, ang alam ko, parang let's say, karagdagan siya, diba? Let's say, ito yung mga authentication. I guess gets naman nyo naman na to. Pero dito kasi sa part na to, basta karagdagan lang siya. Kumbaga yung kanina, isipin nyo sa airport. Diba kapag papasok ka doon may mga security. Sa unang pasok mo, check yung bag, ganyan. Tapos sa next naman is body scan naman. Ayan. So sa body scan na yun, i-scan yung katawan mo, diba? So parang dito, ganun din siya. Sa constraint na to, karagdagan lang siya na kailangan meron ka para makakonect ka dun sa device. Okay? Next. Wait lang. Check ko tong sa constraints. Kasi alam ko, wait lang. Difference ng, condition, constraints, at settings. Okay? Wait nyo lang. Huwag kayo impatient dyan. Putang ina. So, magandang tayo. Ayan. Sa condition, dapat, ayan. Tignan yung example, Basic na qualification lang
na kailangan ang connection request para makapasok sa network policy. So, ito yung example. Dapat, kunyari, pag grade 7 computer ka, dapat may average ka ng 85 pataas. Dito naman sa constraints, ano yung mga dagdag para kailangan bago pumasa. So, ito ay mas specific na requirements na kailangan na matupad. Parang mga extra requirements ito. Ayan, dapat walang failing grade kahit anong subject. Dapat may clearance at library. Parang lang siya, karagdagan na talaga. Example lang to para i-connect mo lang siya dun. Like, okay, dito naman sa settings, anong rules ang matutupad kapag nakapasok na? Ayan. Ito, punta tayo dito sa settings. Final settings kapag pasado na yung request. So, itong una is, bago ka connect, itong condition, tsaka settings. Tapos dito naman yung sa settings is after mo nang makakonect. Meron pa rin mga kailangan doon. So, ayan. Pag natupad na lahat ng condition at constraints, dito na i-apply ang final settings na connection request. Kapag pasado ang connection request, bibigyan ito ng access sa internal file server. Kapag bawal sa social media sites, ito yung mismo control na ina-apply sa connection. Oh my God, di ko na-gets yun. Wait lang nga. Settings. More explanation. Gogo na nga ngati kamay ko. Okay. Parang ito yung mga limitation mo sa loob. Kunyari, nakakonect ka na. Ano lang yung mga pwede mong ma-access? Ito. Wait lang ha. Nagtuturo. Binabasa ka lang. Pwede yung makapakal. Ayan, okay. Diba? Itong dalawang nauna, condition, setting, constraints, ito yung mga kailangan mo bago pumasok sa network. Pero atong condition, parang initial lang na scanning. Dito naman is yung i-scan na talaga yung katawan mo pag sa airport. Parang final. Tapos pag nakapasok ka na sa airplane, ano yung mga kailangan mong gawin? Ayun yung sa settings. Kunyari, ito yung mga additional limitation lang pag nakakonect ka na. Pag dito naman sa nakakonect ka na, wait lang ha. Kunyari, nakakonect ka na. Pwede ka mag-access ng Chrome o kaya kahit anong website, pero bawal ka mag-TikTok at YouTube. Ayun yung mga nasa settings. Benefit number 1, align with the network business needs. Sinisigurado na ang network setup ay swak sa pangangailangan ng kumpanya. So, di ba nga, kasi sa network policy, meron doon na kailangan, kunyari, kapag sa school, kunyari, etong network mo or server mo sa school, pag nakakonect ka doon, pwedeng etong network policy na to, i-block niya yung mga website na hindi nakakatulong sa paggawa ng mga school works. Kunyari, TikTok, o kaya naman yung mga pang-entertainment lang, ibablock yun mismo ng network policy. So with that, ang benefit din to is nakakatulong siya na parang i-assign yung, kumbaga alam nyo yun, ina-align niyo yung network kung ano ba yung gusto ng administrator para mangyari doon sa network niya. Parang ganon. Pag sa kumpanya naman, syempre, yung mga ibablock niya doon, pang yung mga ganon din. Tapos kumbaga yung i-allow niya lang is yung mga kailangan talaga na network or ay mga websites. Ayun yung benefit number 1. Benefit number 2 is consistent services. Ayan, consistent services across the infrastructure. Ibig sabihin lang nun, lahat ay nakakakuha within the infrastructure. Pag sinabi ng infrastructure, ito yung parang building, ganyan, nakakakuha sila ng same quality ng amount ng bandwidth ng bilis ng network. Pag sinabi natin bandwidth, parang ito yung quality ng network. Ayun ang ibig sabihin nun. Ayan sa lahat ng opisina sa Manila, Cebu, Davao, iisa lang ang policy na bawal mag-streaming ng YouTube gamit ang office wifi. Okay. Parang inaano niya kasi, pag kunyari, binlock na ito. Atong network policy na ito, binlock na itong YouTube. Para para hindi siya masyado nakakakuha ng mas madaming ng network. Like, kumbaga, hindi lang siya yung nakakakuha lahat ng quality ng network para pantay sa lahat. So, yun yung benefit number 2 nitong network policy kasi nakakatulong nga siya sa pagbibigay ng pantay-pantay na quality ng network o ng wifi o bilis at saka speed ng network sa buong tao o buong gumagamit na devices sa loob ng isang infrastructure, which is building. Okay, number 3 naman is bring agility through automation. Ang ginagawa lang niyan, ang sinasabi lang dito sa
tulong o benefit number 3 ng network policy is nagdadala ito ng bilis, no? Na kabilisan dahil sa automation. Pag sinabi natin automation, technology to o teknolohiya na automatiko. Meaning, hindi na siya mano-mano. Kasi nga, di ba, dito sa mga, di ba, kapag po-connect ka, may authentication, may password, may encryption, hindi na tao yung nagmamonitor doon. Yung network policy na. Kaya, ano ba yan? Pahiya. Kaya, mas mabilis na nangyayari yung mga process in order para makakonect ang isang device sa isang network or server. Ito, halimbawa, imbes na manual na i-check isa-isa kung sinong allowed connect, ang system na mismo ang magbabalidate gamit ang policies. Ayan, di ba? Guess nyo? Like, kumbaga, hindi na tao yung magsa-check na, oy, tama password na. Sige, pakunikin mo. Meron ng network policy to do that job itself. Okay, number 4. Dependable at variable. Hieronimo, iyo to. Alam ng IT team na stable at maayos ang network dahil consistent ang policy. So, parang mas nagiging, alam mo, parang nagiging komportable kasi nga, ginagawa niya ng dependable, maaasahan yung network, yung mismong network nyo dahil sa network policy at saka verifiable. Like, nasusubaybayan yung maaasahan at nasusubaybayan yung performance ng network itself. Kasi nga, di ba, meron ng network policy, ibig sabihin, maaasahan mo talaga siya. Ayun yung benefit number 4. Ayun ang ibig sabihin nento. So, kapag may employee na magreklamo na mabagal ang internet, mabilis na ma-check ng IT. Pag sinabi ni IT, yung mga tao na nag-work under technology information. So, kung may lumabag sa network policy, halimbawa, may nag-streaming ng HD video o kaya may nanood ng YouTube. So, madali na lang to makikita ng IT team or ng mga employee doon kung ano yung nangyaring, kung sino yung lumabag or kung may lumabag ba ng network policy. Kasi pag may lumabag ng network policy, kunyari, nag-stream ng YouTube, nakatakas siya sa network policy, babagal talaga yung ibang network doon. So, with this benefit number 4 ng network policy, ginagawa niya dependable at variable para yung mismo performance ng network, para madali na lang yung mga bagay-bagay. Sa last naman is yung enhanced security. Wala tong ibang sinasabi kundi enhanced security lang. Pag sinabi natin enhanced security, mas gumanda yung seguridad ng network o ng server o yung pag-connect ng isang device sa isang network. Yun lang. Kasi nga, di ba, sa dala ng mga network, yung network policy mismo, parang automation na siya, mabilis na siya, mas secured na siya. Ibig sabihin, ang sinasabi lang nitong benefit number 5 is nagbibigay ng mas seguridad na pag-connect or mas seguridad na performance pagdating sa server nyo o sa network ng isang company or ng isang business. Ayun lang. So, mas protektado ang network laban sa mga cyber attack at unauthorized access. Pag cyber attack o unauthorized access, ibig sabihin lang nun is yung mga device na hindi pinapayagang pumasok. Kasi ito yung mga hindi alam yung password, hindi talaga, yung mga cellphone nila, hindi pwede. O kaya naman, kunyari sa isang school, pwede lang kumonect student at saka teacher. Pag may kumonect na hindi estudyante doon, hindi registered yung parang phone nila into a student account o kaya teacher account. Ibig sabihin, unauthorized access sila, hindi sila pwede kumonect. O kaya naman sa company, parang meron doon, hindi naman yung mismong device naman nila or like yung account nila, hindi sila registered as a employee doon, so hindi sila pwede kumonect. Ayun yung tawag sa kanila, yung mga unauthorized. Sila yung mga tinatawag natin mga hindi pwede pumasok or yung mga ina-authorize access natin. Pag authorized naman, ibig sabihin, pwede ka kumonect na meet yung mga condition at constraints, okay? So, ito naman, pwede dito yung mga hacker, ganyan. Ayun yung mga, yung mga malicious attacks. May mga malicious intent doon sa network. Ibig lang, malicious lang, as parang masamang intention sa network, okay? So, halimbawa, kapag may hacker na gustong mag-connect sa opisina, madali siyang mabablock, dahil hindi siya papasa sa policy, 'di ba? Ayun sinasabi ko kanina. Yung mga hacker hindi sila papasa sa policy. Hindi sila papasa sa condition at saka sa constraints. Ayun yung sinabi ko kanina. So, wala siyang tamang credentials, IP address o security software. Atong credentials lang yung mga kung anong gamit niya. Kung ano meron siya. IP address, another part na yon. Ito, security software, yung kanina, yung antivirus, kailangan yung phone mo, dapat nakadownload ka ng ganyan, na ay dapat meron ka, or device mo, dapat may antivirus ka para makakonect ka. Ay yun yung sa constraints, diba? Additional na policy. Ay, additional na kailangan mong ma-meet para makakonect. So, ayun lang, that will conclude it. So, thank you so much.